nagpapaibig sa iyo. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Gusto ka laging nakikita ng Samahan nyo gumawa ng video reaction. Siyempre, nako po, mainit to guys. Ito yung react po natin itong ano. Ito kasi to guys remember po, ito yung related ulit no sa issue na nangyari dito sa Kalingap, especially kala Kuya Brooks, kala Ma'am Reolate, kala Joy at syempre sa Dan Joy no. Yun ang ano dito involved ngayon eh. So tayo po no, unahan ko na po kayo. Nandito po ako para mag-react lang. Magbibigay lang po ako ng opinion at kanino man po wala akong masamang tinapay kay kanino po. Kay Ma'am Reolate, shout kay Ma'am Reolate. No? Kung may mababanggit man po ako wala po akong masamang tinapay kanino man. So tayo magbibigay lang tayo ng opinion at reaction. Ngayon po, inuulit ko po, ito pong mga sinasabi ko po ay sarili kong opinion. Sarili kong formulate po ito. Kung may mga theory po ako nasabi, mga speculation, akin lang po yun. Hindi ko po yung pinipilit at hindi po ako may hawak ng absolute truth. So tayo po ay magbe-base lang kung ano yung marinig at mapapanood natin. At as much as possible, gagawin ko po itong reaction video to educate. No? At hindi mag-a-analyze lang po tayo. Siguro hindi ko na muna papatagalin. Shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre kay Kalinga Prab, at syempre sa lahat ng mga Kalinga partners and even reactors. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa buong Mega Metro Manila. At hindi ko na papatagalin guys, at pakinggan natin si Ma'am Rachel TV. Hirami natin yung channel niya, itong kanyang video. May pamagat to, nagkagulo na ng dahil sa traitor na si RO. So, which is alam naman natin na si Ma'am Rhea Olarte, yung initial na yan, di ba? At kalat na kalat naman yan guys, no? Shoutout kay Ma'am Rhea Olarte. Ma'am Rhea Olarte, wala pa akong masamang tinapay sa'yo. Tuloy natin to guys, pakinggan natin. Inaantay ko, no? Inaantay ko. Noon, sinabi ko po, yan kay Ate Edna, sabi ko kay Ate Edna, darating din ang panahon, ate, na ang ginawa niya sa akin ay gagawin niya sa ibang grupo. Wala. So kung kahit saan man man siya sumuot ng grupo, talagang mag-ano po 'yan. Mag-ano po yun ng anay, no? Mag-ano po na ng anay. Magdudulot po 'yan ng anay sa isang. Ito guys, matindi to. Binanggit daw niya kay Ate Edna. At may sinasabi siya dito na magdudulot daw ng anay. Alam niyo naman yung salitang anay, 'di ba? Kung ano ibig sabihin ng salitang anay, matindi 'yun tuloy natin. Grupo. Hindi man siya nagtatagumpay sa grupo ni Dodo kasi andun ako, no? Kasi alam ko. Kaya iniwan ko siya at lumipat ako sa kubo. Pero tahimik ako, wala akong sinasabi kahit sino, wala akong sinasabihan. Ayan. Pero nag-post po siya sa GC ng Kalingap dito sa Davao del Sur, ng landing pad dito sa Davao del Sur. Ito guys, po siya. Teka lang guys ito, popost muna natin. Sa mga bago no, hindi nakakaalam. Ito po, mababanggit lang po natin si Rubel. Hindi po natin dinadama yung Rochelle dito. Alam naman natin si Ma'am Reolate talaga nakasupport siya sa Rochelle noon. No? Kahit naman po ako, nakasupport ako sa Rochelle. Mababanggit lang po natin, hindi ko po dinadamay. No? Kasi baka maggulat yung iba bakit nababanggit dito yung sa Kubo nila Roel. Dati po kasi nakasupport sila Ma'am Rhea Olarte sa Rochelle. And then nung nagsulo nga po tong Rochelle, humiwalay na din si Ma'am Rhea Olarte at nagstay sa Kalingap. Kaya sa mga bago to po, para lang sa mga bago, ini-inform ko lang po kayo. Kaya nababanggit niya at magkakilala nila Ma'am Rhea Olarte kasi nung panahon na nakasupport si Ma'am Rhea Olarte sa Rochelle, kasama din si Ma'am Rachel TV, no? So talagang magkakilala talaga sila. Anyway, tuloy natin to guys. Para sa mga bago lang po. Pero nag-post po siya sa GC ng Kalingap dito sa Davao del Sur, ng landing pad dito sa Davao del Sur. Nag-post po siya, no? May attitude daw ako, sabi niya. May ugali daw ako, sabi niya. Diba? So ngayon, saan siyang grupo nagpunta? At nagsabi na naman siya, nakialam siya, no? Pinakialaman po niya. Ngayon, nagkagulo na. Di ba? Nagkagulo na. Nang dahil sa kanya. Yan na, di ba? Ito binabanggit ni Ma'am na dahil sa kanya.
So talagang ito based dito, based sa kanya, talagang sadyang madalas talaga gumamit ng salitang uma-attitude. Kasi pag sinabi mong expression guys, ano yan something na bigla mo siya nasasabi, hindi, pero kasi dito, malinaw guys, according to her, kay Ma'am Rachel, nag-post o nag-type o nagbigay ng information o nag-drop ng message sa kanilang GC. At ito binabanggit niya, ito na naman yung salitang pa-victim. Pa-attitude. Okay, tuloy natin. Kasi, sip-sip kasi yan sa mga sponsor. Ayan, Sip-sip? Bakit? Paano masabi? nabubuhay po yan sa mga sponsor na babae na yan. Yun, tingnan nyo po. Hindi po ako nagkakamali sa aking mga iniisip noon. Mabuti na lang po, naprotektahan ko po si Dodong. No? Mabuti na lang po, at andun ako. Okay. Andun ako, siguro, Panginoon na po ang nag-ano doon na mapunta po ako sa kubo at iiwan ko po sila. No? Grabe ang gulo ngayon, no? Grabe ang gulo. Nakialam po siya sa mga sponsor sa kabila. Sinisiraan pa niya ang kung saan po siyang grupo sinisiraan pa niya yung anong tawag nun? Beneficiary. No? Kung tutuusin, wala siyang doon kasi sa isang grupo po siya. Parang nagigets ko kay Ma'am Rachel. Kumbaga beneficiary kasi yun Beneficiary is beneficiary. Ang beneficiary po, kahit may tinawag na beneficiary, from the word na benefit. Ibig sabihin, may nabe-benefits dapat yung tao na yun. Kaya tinawag siya beneficiary. Alam mo kaya, ito yung sinasabi natin, na kahit sabihin natin may mali dun sa tao, sa beneficiary, hindi natin obligasyon yun Hindi natin obligasyon na ilabas kung ano man yung kapangitan na ugali na. Kasi lahat naman ng tao may kapangit na ugali. Ang point niya dito kasi, beneficiary kasi yun. Ang beneficiary, tinutulungan, hindi kinakalat kung ano man ang kasiraan na meron yun. May punto si Ma'am Rachel Ito ito po ang nagbibis ako sa video niya. So, ulitin natin guys Maganda sinabi niyo sa point na yun na ulitin natin. No? Ulitin natin. Niya yung anong tawag nun? Beneficiary. Di ba? Ulitin natin guys, pasensya na po isa pa. Grabe ang gulo ngayon, no? Grabe ang gulo. Nakialam po siya sa mga sponsor sa kabila. Sinisiraan pa niya ang kung saan po siyang grupo sinisiraan pa niya yung anong tawag nun? Beneficiary. No? Kung tutuusin, wala siyang doon kasi sa isang grupo po siya. Ayun, parang kumbaga, kung meron mang issue sa beneficiary, wala kang concern doon kasi nasa isang grupo tayo Parang ganun yung analysis ko sinasabi ni Madam. So, parang nasa isang grupo tayo, at the same time, beneficiary siya. Pag sinabi beneficiary, tinutulungan, hindi sinasabihan ng hindi maganda. Parang ganun dating sa akin. Anyway, may punto naman si Ma'am. Tuloy natin. Diba? So ngayon, nagsalita yung kapatid. Yan ang tinutumbok. Ngayon, ang dami Kapatid, ang sinasabi dito ay si Ma'am Rhea Mix Vlog. Ayun, kasi may binanggit siyang beneficiary which is si Joy Diwata. Ito po, analyze ko. Si Joy Diwata yung sinasabi niya beneficiary. And then, nagsalita din yung kapatid, si Ma'am Rhea Mix Vlog. So, ibig sabihin, updated siya. Tuloy natin. nag-reaction sa kanya. Diba? Akin ang huling halakat, sis. Hindi ka nagtatagumpay. No? Sa sakit na dulot mo sa akin dyan sa dait. So, ibig sabihin, lumalabas, biktima si Madam. Sa sakit na ginawa mo sa akin. Ibig sabihin, nakaranas din siya ng same. Kung ano yung nangyari kay Joy Diwata, napagdaanan din niya. Kasi hindi naman niya hindi naman niya sasabihin na masakit. Ibig sabihin, nasaktan talaga siya. O nag-create to ng kasiraan sa kanya. No? Tandaan nyo guys, as long as masisira kasi yung reputasyon mo, masakit po sa isang tao yun Masakit po talaga yun. Ulitin natin. Hindi ka nagtatagumpay. No? Sa sakit na dulot mo sa akin dyan sa dait. Kung ano
ano mo ang ginagawa mo sa akin dyan sa dait. Ngayon, inaani mo na. Di ba? Natatawa ako. Buti na, ako, dinipinsan ko talaga si Dudong. Kasi alam ko, target niya si Dudong. Oh. Nung nandun po ako sa Kubo, dami niyang mga sponsor nga kinuha. Tapos inaano po niya ng pagkain. Kaya hatid ng pagkain yan sa Kubo noon. Diyos ko po. Yung kubo na sinasabi niya, I think ito yung kubo ni Ruel of Malalag, okay? Kahit ayaw po, dahil sa kabaitan ni Dudong, talagang nirespeto, pero grabe ang sobrang kapal ng mukha niyang babae na yan. Ngayon, nagkakalat na naman siya ng lagim sa isang grupo na hindi naman karapat dapat na andun siya kasi ibang grupo po siya, di ba? Kasi yun kasi ang ugali niya, mang-hijack ng mga sponsor. Pasensya na, mama. Sumakit dibdib ko dun. Alam niyo, matinding yan, guys, ha. Ito guys, hindi ko din sinasabing totoo, sinasabi ni Madam. Kasi wala pa tayo. Although, siya na mismo, kasi first hand info siya. Siya mismo yung nakakita. Ngayon, nasa inyo po ang pagpapasya kung paniniwalaan si Ma'am Rachel. Kasi kwento niya po yan. Ngayon, nagulat po ako dito kasi antindi ng sinabi niyang description. Matindi. No? Teka lang guys, tuloy natin, ha. So, yung description kasi na hijack, matindi yung guys, ha. Sobrang tindi nun. Sobrang tindi nun. No? Ito po ay akusasyon niya. No? At nagugulat lang po talaga ako, hindi ko kinakaya. And tuloy po muna natin. Ulitin ko lang guys, pasensya na po. Medyo hindi ko talaga kinakaya yung mga words. Pero matindi po talaga yun. Di ba? Kasi yun kasi ang ugali niya. Mang-hijack ng mga sponsor. Sa kanya po galing yan, na ugali daw ni RO. Alam naman natin, no? Kasi yun naman talaga yun, no? Mang-hijack ng sponsor. Which is, kung ididikit natin kay Ma'am Rhea Mix Vlog, yung pinapatungkulan niya at yung binigay ni Ma'am Bopil na RO, ganun na lumalabas, no? Kahit sa mga ibang mga reactor at even yung kapatid ni Joy, lumalabas na nga agaw ng sponsor. And then nagulat ako kasi alam nyo guys, sa mga hindi po nakakaalam, si Ma'am Rachel po, grupo sila nila Dudong. So sumama siya kala Dudong. Wala siya sa Team Kalingap. Dati nasa Kalingap sila. So I think kasama siya. Kung di po nagkakamali, correct nyo ako, no? Kasama siya ngayon nila Dudong. Doon siya ngayon. So nagulat ako, ba't siya nagsalita? And then, yung sinasabi niya na hijack o agaw lumalabas, no? Ito guys, di umano lumalabas same dun sa sinasabi ni Ma'am Rhea Mix Vlog, yung kapatid ni Joy. Diba? Tuloy natin. No? Nang-hijack po siya ng mga sponsor. Kilalang kilala na kita, sis. Kahit anong gawin mo po. Diba? Kung ano mang sakit, kung ano mang mga hinanakit, kung ano man ang inano ko dyan, inabot ko dyan sa dait nung nakasama kita. Talagang binalikan ka na ngayon ng tadhana. So talagang malinaw na magkasama sila. Di ko na guys. For sure lumalabas si Ma'am Rhea Olrati yung sinasabi niya. Hindi na tayo nag-initial lang siya pero ako para saan to guys, analyze ko po. Si Ma'am Rhea Olrati yung sinasabi niya, no? Tuloy natin. Nakaano na po ako. Kaganti na po ako sa iyo. Noon hindi ako nagsasalita. Ang daming nagtatanong sa akin. Matagal na kung yun. bakit doon ako sa Kubo na yung kasama ko papuntang dait ay iba. Bakit napunta ako sa Kubo? Okay. Diba? Ngayon sis, pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin noon. Kung anong gaano kasakit, kung paano mo ako pinabayaan dyan sa dait. Tapos ikaw pa ang nagchismis doon sa cheesy namin para malaki. Nagchismis? Grabe talaga, alam nyo, nakakatakot talaga. Alam mo ka ngayon, kinakabahan ako sa mga GC. Ang hirap, alam nyo guys, sa totoo lang. Mumultuhin ka talaga eh. Pag may mga GC kayo,
Nako guys, ang hirap niyan, lalo pag may ebidensya. Ay, nako guys, ito guys, nasa inyo po kung paniniwalaan niyo si Ma'am Rachel. Ano lang, nagbibilag lang po tayo, pero grabe yung kanyang mga sinisiwalat sa mga oras na to. Pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin noon. Kung anong gaano kasakit, kung paano mo ako pinabayaan Hoy. dyan sa dai. Pinabayaan? Tapos ikaw pa ang nagchismis dun sa cheesy namin para malaman po ni Kuya Bal. Na? No? Sinasabi mo din yan sa akin. Kung Na ano ano? ang sinasabi mo yan dyan doon. Ngayon, nung bulabog na yan. Sinasabi mo yan sa akin na may attitude po ako. May ugali po ako. Ako po. Diba? Diba? Naku, yari tayo nito. Yan. Ano siya guys? Ito ay hindi po to. Tandaan nyo guys ha, ang kagandahan kay Ma'am Rachel, hindi siya second hand info. Ibig sabihin, siya mismo, directly. So, ibig sabihin, meron siyang karapatan na magsalita. But still, sabi ko nga sa inyo guys, di tayo proper venue, di tayo proper authority na para ma-confirm to. Pero guys, sobra. As in, siya ang first hand info. Siya mismo ang, kung lumalabas nga, biktima din siya. Nung word na salitang uma-attitude. At matagal niya daw to tinatago. Kita niyo, tahimik lang siya. Ngayon, lumabas siya kasi dahil lumabas na yung pumutok na yung issue. At mismo siya guys, yung kung ano yung nangyari kay Joy Diwata, naranasan niya din. Parang ganun ang sinasabi niya. Correct niyo ako guys, kung mali po ako. Tuloy natin. Sis, kagagaling ko lang ng aking sakit. Pero talagang naano po ako. Kasi hindi mo po kasi yan beneficiary, pero ginugulo mo. Kay Kalinga Prab po yan. Di ba? Ito, Ma'am Rolarte, huwag ka magtampo sa akin. Pero meron siyang punto eh. Meron talaga siyang punto, guys. Totally, ito yung punto natin eh. Hindi mo beneficiary talaga si Joy. Sabi ko nga sa inyo, ang may karapatan niya si si Kalinga Prab at si Kuya Andy. May punto si Ma'am Rachel. Ako, hindi ko siya kinakampihan, guys, ha. Hindi ko siya kinakampihan, pero may punto siya. Beneficiary mo, scout mo, di ba? Vlog mo. Pero syempre, dahil beneficiary siya ni Kalinga Prab at ni Kuya Andy, sila may karapatan talaga, primary. Tuloy natin. Naano po ako. Kasi hindi mo po kasi yan beneficiary, pero ginugulo mo. Kay Kalinga Prab po yan, na beneficiary. Tama. Bakit mo ginugulo ngayon? Sabi mo, ang attitude na words, at ang opinion, ugali. Hindi yan pag-uugali. Ayan, pagsabihan ka, may ugali yan. Ibig sabihin, may ugali yan. Ibig sabihin, masama ang masama ang ugali, di ba? Taong may ugali. Di ba? So ngayon sis, pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin ngayon. Panahon na. Di ba sis? Yun lang. Yun ang sinasabi ko, oras-oras lang yan. Kahit ano Diba? Tama yun, oras-oras lang yan. sinasabi mo sa GC noon. Nagtatawag sa atin noon ang ating mga kasamahan sa Davao del Sur. Kung bakit, anong nangyari, kung bakit, anong dahilan. Wala po akong sinasabi. Ikaw ang maraming sinasabi doon para malaman ni Kuya Bal. No? Defensive ka masyado. Napaka-defensive mo kasi napakasama mong tao. No? Napaka-defensive mo kasi yan ang ugali mo. Wow. Yan ba ang binuhay mo sa kanyang isa iyong mga anak? Nakakahiya kaya yun? Opo. Mga ka po ng tao. Manira ka po ng tao. Alam po yan. Alam po yan ng leader ninyo. Sinabi ko po yan sa kanya. Sa kanyang asawa. Siya pa nga ang nagsabi sa akin kung bakit ka ganyan. Ngayon lang ako nagsalita. Hindi ako nagsalita kailanman. Alam niyo guys, ito hindi ko siya kinakampihan si Ma'am Rachel. Nabilib ako sa kanya. Alam mo, kung yung time na yon nagsalita siya, lalabas ka parang naninira siya. At feeling ko, kaya nanahimik na lang si Ma'am Rachel, walang maniniwala sa kanya. Ay, ito guys, kaya nanahimik siya. Kumbaga, hindi na ako may pagsagutan. At natuwa ako sa kanya, naghintay siya ng tamang panahon na lumabas yung katotohanan. At ito na nga,
about sa kanya, ito yung panahon na yun. Kaya siya nagsalita. Kaya kung ngayon, kung may magsasabi na naninira siya, mahirap siyang sabihin na naninira eh. Sa totoo lang, alam niyo kung bakit? Kasi ngayon niya lang inilabas. Ngayon lang siya nagsalita. Ito ay hindi naman tungkol kay Joy. Binabanggit niya sarili niya. Nakaka-relate lang siya dito sa nangyari sa issue ni Joy Diwata at doon sa ate. Di ba no guys? Tuloy natin. Sa mga ginagawa mo sa akin dyan sa daig. Kailanman, ikaw ang nagsabi sa akin na sis, punta tayo daig. Na sis, ganito, ganyan. Ako namang si tanga na walang alam, oo lang po ako ng oo. Diba? Kaya pala, ganun ang inano mo sa akin. Kasi hindi ka na makabalik dyan sa daig. Oh. Kasi inuwi ka nga dito sa Davao. Di ba? Inuwi ka po ni Kuya Bal dito sa Davao kasi may kasalanan ka po dyan sa daig. What? Kaya hindi ko po alam. No, hindi ko po alam kung ano po yung kasalanan mo dyan sa daig. Doon ko na lang nalaman nung nandoon na po ako sa daig. At nandoon na po ako sa kubo. Sinabi na po sa akin ng mga dati mong kasamahan na ganyan ka pala kasama. No, di ba? Isa po ako sa biktima mo. Ngayon may nabiktima ka na naman. Na isang inosenteng tao. Bata pa. Di ba? At ginamit po mo pa si Dudong para mag 100k ka. Napakawalang hiya mo, sis. Bakit ka ganyan? Nung unang pagpunta mo dyan sa dait, may pinabayaan ka din na tao. Sinama po din dyan sa dait. Na pagdating dyan sa dait, pinabayaan mo din siya. Diba? Pangalawa na ako sa biktima mo. Tapos ngayon, may nabiktima ka na naman. Nang dahil, ang gustong-gusto mo kasi, may mga kukuha kang mga sponsor. Grabe. Diba? Diba? Ingit na nga, ingit ka pa nga noon kay Regan. Kasi si Regan ang nakadikit kay Dudong. Sabi mo pa nga sa akin, si Regan ay hindi kalingap. Oh? Sabi mo yan sa akin noon. Dumikit lang yan. Diba? So ngayon sis, binalik na po ng panahon ang mga sinasabi mo sa akin. Binalik na po. Lahat, sinabihan mo ako. Kung ano mga sinabi mo ka sa ngayon, ni GW, yan din ang sinabi mo sa akin noon, di ba? Na may ugali ako. May attitude ako. Sino ang may attitude sa atin? Ikaw ang nagdadala sa akin doon sa daig, pero pinabayaan mo ako. Di ba? Iniwan mo ako doon sa kubo ng kay Kuya Brooks. Dalawang araw din yun. Di ba? So ngayon na ang karma sa mga ginagawa ninyo sa akin noon dyan sa daig. Ngayon, sagutin mo yun lahat ng mga inano mo. Nakialam ka kasi sa isang grupo. Nakialam ka po. Bakit ka nagbablog sa mga grupo na may grupo? Kung saan kayo, sana mag-scout kayo. Kasi wala kayong views pag doon. Pag doon, naki-join kayo, may views kayo. Diba? Sis, panahon lang yan. Panahon mo na siguro ngayon na magbayad ka at malaman ng mga sponsor na isa kang hijacker. Grabe, no? Hijacker ang ginamit niya. Mabigat na word so guys. At ako natutuwa kay Ma'am Rachel. Ito, in fairness sa kanya guys. Pinapakinggan ko siya mabuti. Wala akong narinig sa kanya na masamang salita, no, against kay Rhea Olarte. Wala akong marinig na masamang salita sa kanya. Sinatawag pa kanyang sis. Ito yung mga panagbigay ng reaction. Alam mo yon na parang totohanan lang, walang personalan.
focus lang sa issue kung ano ba yung nangyari. So natutuwa ako sa kanya the way na mag-deliver siya ng kanyang statement o ng kanyang information dito sa YouTube. For me, kudos sa kanya. At sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko po pinipilit at hindi ko naman sinasabi na tama yung sinasabi niya. Kasi kailangan natin marinig yung side pa rin ni Ma'am Rhea Olarte. Sagutin niya ulit to. So, kumbaga, nag-react lang tayo. So, sila pa rin ang nakakaalam at nasa mga viewers po ang titimbang sinong paniniwalaan nila. Pero dito, maramdaman mo sa kanya talagang focus lang siya sa issue. At natuwa ko sa kanya, wala siyang halong masakit na salita na binabanggit. Kaya lang, nakakalungkot lang, talagang antindi. No? Kung totoo man to, grabe kasi ang sinasabi niya, hijack ng sponsor. Kasi magtataka yung mga, Sir Merzano, bakit ganon? Na parang yung mapapansin nyo, panay sponsor yung target. No, to guys in general po ito, wala akong pinapatamaan dito. Alam nyo guys, kasi sa mga viewers natin, akala kasi nila pag mataas yung views mo, malaking kita mo. Hindi po ito totoo. Minsan malaki ang views mo, mababa yung kita mo. Bakit? Kasi nga, kung titignan nyo maigi guys, may mga nag-skip ng ads, hindi po minsan mababa lang talaga kikitain mo. Ngayon, sponsor kasi, kapag nakakuha ka ng sponsor, mas malaki talaga. Even ngayon palipad, mas malaki yan kaysa sa views. Diba? Minsan, mas mataas ang palipad, mas maganda. No, kahit mababa ang views mo, okay lang. Basta marami kang palipad. No? So, ganun po yun. Technically, I don't know kung may kukontra sa akin as a YouTuber. Pero, matagal na po ako sa YouTube. Nakabisado ang YouTube. So, kaya mababanggit ka, kung maisip mo, talagang big deal talagang sponsor. Kasi sponsor, wala ka na kahirap-hirap. Hindi mo na kailangan mag-content. May sponsor ka lang, kahit mag-ano-ano ka lang, basta may sponsor ka, buhay ka. Ganun yun. So, kahit sa dati ko pang mga community na sinamahan, ganun talaga. Sponsor is life. So, wala kahirap-hirap guys eh. Abang ka na lang ng ibibigay kung meron eh. So, kaya may isip mo, bakit ganun? Masyado silang sa sponsor. So, binabanggit ko lang po ito para may idea yung mga viewers na talagang sponsor is life. As long as may sponsor ka, buhay ka. Kaya nga ako noon po guys, wala pa ako sa Kalingap. May mga gusto mag-sponsor sa akin, hindi ako nagpapa-sponsor. Gusto ko talaga pinaghihirapan ko yung ko. Kaya more on views talaga ako. Kaya sabi mukha akong views, totoo naman yun. At least hindi ako mukhang sponsor. Ito guys, yun ang masasabi ko. Hindi mo masama po ang sponsor. Lalo na kung talagang mula sa puso at gagamitin mo naman sa tama. Hindi po ako against sa sponsor. Ang sa akin lang kasi, talagang more on views ako. Yun po. Pero pinaghihirapan ko naman. Pero tuloy natin to. Ang hirap yan. Mahirap yan lusutan. Diba? Hindi ko natiis, grabe. Nung isang gabi, nung hindi ko natiis, nag-live talaga ako ngayon. Diba? Kahit hindi pa ako masyado gumaling. Kahit mo ako, pagsalita ng hindi maganda. Pero, gusto ko lang malaman ang ipaabot kasi may biktima ka na naman, no? Sa hindi ko pagsasalita ng laban sa iyo, mayroon kang nabiktima na ibang mga inosenteng tao. Sis, bago ka na. Mahirap yung pinakain mo sa pamilya mo tapos yung nang-aano ka po ng kapwa. Napakahirap po yun. Hindi tayo i-asinso yun. Kahit ano pa ang gagawin natin, hindi tayo maasinso. Ugali mo na talaga siguro yan. Sayang. Kasi nung hindi pa ako sa Kalingap, isa pa lang akong viewers at tagahanga ni Kuya Bal. Isa ka sa mga kasamahan at niyan. Isa po ako sa tagahanga mo. Kasi hanga-hanga po ako sa hanggang sa doon. Nagkasama po tayo sa Davao del Sur. Pero nung nagkasama po tayo dyan sa Daig, doon ko po nalaman kung gaano ka po May respeto pa nga siya naupo niya pa, no? May respeto pa siya, guys. Maramdaman mo hindi wala siyang sama ng loob No? Talagang sa kanya justice lang yung ginawa sa kanya. Alam niyo kung may sama siya ng loob, mumurahin niya yan, guys Ito lang, sa iba mumurahin, pero hindi. Nirespeto niya.
No, sa akin lang nakikita ko sa kanya, justice ang gusto niya. Makuha niya lang yung justice na nangyari din sa kanya. At sinasabi nga niya, biktima din siya. No, tuloy natin. Kung gaano ka po kasalbahi, kung gaano ka po kasama. So ngayon, sige. Lusutan mo kung saan ka lulusot. Yung ginawa mong kabulastugan dyan. Ang tagal kong hindi nagsalita kasi ayaw ko na masira ka kasi may pamilya ka. Pero iba ngayon kasi may nabiktima ka na naman, no? Mayroon ka na namang nabiktima. Sa pananahimik ko, mayroon ka na namang nabiktima. Di ba? So anyway guys, ng mga dalawang mata ko. ay nako guys, talagang grabe ang mga revelation ni Ma'am Rachel. Again guys, no, nagbibigyan tayo ng opinion, ng reaction video. At nasa inyo po kung si paniniwalaan nyo. Remember guys, always there's a two side of story. Storya ni Ma'am Rachel, abangan natin kung ano yung magiging sagot ni Ma'am Rhea Olarte. No, pero dito malinaw naman guys, kahit nag-iinitial lang sinasabi niya rito, para sa akin malinaw si Ma'am Rhea Olarte ito. Parang ayoko na. Nakakalungkot lang ano, sana, pero para sa akin guys, I'm still looking forward na maayos lahat to. At sana ma-stop na yung ganito guys. Totoo lang, agawan ng sponsor, kung totoo man, siraan sa beneficiary. So para sa akin, hindi siya okay. And sa kanya naman kasi, nandun pa nga yung concern niya eh. Na sinasabi niya, beneficiary ni Kalingap Rob. Buti pa nga siya kahit wala sa Kalingap. Andun yung ano niya, care niya kay Joy Diwata. Alam niya bata, sinabi niya bata, beneficiary pa ni Kalingap Rob. Di ba? We should know what's the definition of beneficiary. Hello guys, this is Marzano again at patawad po kung may nasabi ako. At maraming salamat sa Diyos sa lahat ng mga laging sumuport sa aking YouTube channel. At huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At pakishare na rin po itong reaction video natin. And to God be the glory guys. Paalam po. Bye-bye.